ngayong doubly analysis tayo, ang mangyayari nito, di ba kasi sabi ron, bawal daw natin i-neglect yung steel or yung compression bars na dalawang 25 mm diameter. Bawal siyang i-neglect. Ibig sabihin, yung area ng concrete natin mababawasan. Ngayon, bawal nating gamitin etong Romax na to sa computation natin. Kasi etong Romax na to, para singly reinforced, di ba? Kasi nga, ang AS1, di ba? AS1 is yung Romax DD, di ba? Ayun yung AS1. Ang binan dito is 325. Sabay 475. Ayan, 'di ba? Sabay mo-compute natin diyan yung MU1. Pagtapos nito, ng AS1, makuha natin si MU1. Bawal natin gamitin 'to kasi pang single lang 'to or hindi natin account ditong Romax na 'to yung area nitong dalawang bar. So, paano gagawin natin dito? Kung matatandaan natin, dito, sa, mali. Di pala siya sa strain, no? Ito yung top bar, yung compression bar, no? C. Sabay ito si tension bar. Si tension bar equals yung tensile force nito sa AS2 FY. Etong si compression bar equals to sa AS prime tapos the quantity of Fs prime minus 0.85 Fc prime. Diba? Ayun yun. Dito pa lang, alam na natin na C is equals to T. Diba? Kasi nga couple to. Ngayon, couple sila. Kung mapapansin natin, kung matalas yung mata natin, makukuha natin si AS2. Ito yung dapat kunin nating AS2. No? Ito yung AS2 na nakarelate dito sa compression bars. Kasi baka ang gawin natin, no, or ang ginawa ko nung una, kaya mali ako, is ito yung ginamit ko. Kumbaga ganito ginawa ko. Kasi nga 'di ba, AS or total tensile reinforcement, no, is AS1 plus AS2. Di ba? Ganyan. Etong si AS1, makukuha mo dito. Kaso yung Romax mo, eto. Sabay, given si AS2, eto si AS2 mo. Or natin, no? Eto si AS2 natin. AS, eto si AS natin. Ngayon, si AS2, makukuha ko siya pag inano ko to, di ba? Transpose ko to. Kumbaga, yung total tension reinforcement, minus ko dito. Makukuha ko si AS2. Which is, mali yun pag tinuloy natin yun. No? Dapat ang mangyari, si AS2, hindi natin nila neglect kasi dapat ito. Kumbaga, etong kukunin natin, yung relation nito. Kumbaga, pag ito yung kinuha natin, hindi natin man-neglect yung compression bars. Kumbaga, ganito magiging mangyayari. Si AS, ito, di ba? Si 8 pi over 4 times 28 squared. AS, total, di ba? 828 mm bar. Equal siya sa AS1. Si AS1, hindi natin alam. Si AS2, alam natin. So, ibig sabihin, bakit natin hindi alam si AS1? Kasi nga, ang alam pa lang natin, ito ay doubly reinforced analysis by this bar lang. Kumbaga,
2-layer na hindi na-account si compression bar. Diba? Kasi talaga naman din na-account si compression bar dito eh. Diba? Bakit? Kasi nga hindi nabawasan yung area ng concrete na dapat babawasan. Dito siyang babawasan. No, yung relationship ni AS2 sa AS prime. Pababawasan yan. Diyan siya, hindi natin maneneglect yung area ng compression bar. So, ngayon, si AS1 na makukuha natin dito at tas may makukuha tayong raw max, no? Kasi nga AS1, so raw max, divide mo, no? Ayun yung AS1 or yung raw max or yung steel area max, no? Ng SRB or ng singly reinforced analysis. Ayun yung dapat natin makuha. Tapos si AS2, makukuha natin. So, ang ano natin dito si AS1. Si AS2 dito, sa derive nito, is equal siya sa AS prime or area ng steel, eto na lang yon, no? 2 pi over 4, 25 squared, sabay, si Fs prime, ang gusto nga natin dito, mag-yield yung bakal. Kaya, therefore, Fs prime equal siya sa Fy. Eh, di ba para makuha si FAS2, i-divide natin to sa Fy. So, kung dinivide ito sa Fy at si Fs is equal sa Fy, magiging mangyayari dito is 1. Magiging 1 to. Minus, eto, 0.85 FC prime na 35.5 over siya sa Fy na 368. Yan. So, makukuha na dito si AS1 na hindi nine-neglect yung compression bars. So, pwede mo itong i-shape solve. So, 8 times pi over 4 times 28 squared is equal to X or AS1 plus 2 times pi over 4 times 25 squared times the quantity of 1 minus 0.85 times 35.5 over 368. Shape solve. Meron ngayon tayong area ni AS1 na 4,024.77 mm squared. I-store natin to sa 1. I-store ko siya sa 1. I-store ko siya sa 1. Ngayon, meron tayong AS at AS2, no? Pwede na natin kunin yung MN1 at MN2, no? Sabay, si MN1, si MN2, makukuha natin doon si MU, no? Na 0.9 times sum of MN1 plus MN2. Diba? Ngayon, anong formula ni MN1? Si MN1, ang formula ni MN1 is AS1, ito, AS1 times Fy na 368 times yung moment arm na D is 475 minus A divided by 2. Ang tanong, yung A ba natin nakuha kanina, pwede ba siyang gamitin ito? Hindi po. Dahil, iba nga yung AS natin dito. Kasi si A ay may formula na nakarelate sa AS. So, AS1 natin ngayon yung gagamitin nandito na na-compute natin, di ba? Na 368 divided by 0.85 FC prime na 35.5 and the width is 325. So, yan. So, si 1, compute mo natin si A. Di ba? Si A is
recall 1 times 368 divided by 0.85 times 35.5 times 325 is equal sa 151.02 or 03 mm. I-store natin ito sa 2. Sa 2. Ngayon, meron tayong A at AS1. Si MM2 na lang is AS2. No? Ito si AS2. Si AS2 times 368. No, kasi no, FY 368 times yung moment arm. Yung moment arm nandito is etong may D prime, no? So 475 minus 60, di ba? Ngayon, si AS2, store mo na rin to. Store mo natin. So 2 times pi over 4 times 25 squared times 1 minus 0.85 times 35.5 over 368. Shift store natin sa 3. Ni-store ko to sa 3. No? So, let's input na, no? Substitute. 3 or ito nga pala is 901.25 mm squared. Yung area nung AS2. So, AS2 times 368 times multiply pala natin ito sa ano 1, ayun, divide natin pala sa 1 million para kay KNM na. So, ito ay to number 3, no? So, yan. 475 minus 60 times 1 over 1 million equals to sa 137.64 kNm. Store na lang natin sa 4. Ito, store na sa 5. Ito, si AS1 ay naka 1 times 368 times the quantity of 475 minus A na 2 over 2 times 1 over 1 million is equals to 591.68 kNm. Store natin sa 5. Then, substitute dito si 4 and 5 times yung sum ni 4 and 5 0.9 times the quantity of this sum, no? 4 plus 5. Meron tayong MU cap or capacity ng beam, moment capacity is 656.39 kNm. At ayan ang sagot sa letter B.